I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon akong updates guys. Bagaman iba sa inyo hindi nyo alam. Bakit nga ba malapit ang Remulla kay Pangulong Marcos Jr. or sa Marcos family? Wow! Sabi kasi guys ni but anyway, shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipinos, and OFW. Ito para malaman nyo ang katotohanan. Bakit nga ba dalawang Remulla ang gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Siyempre, under the Marcos administration. Bakit ang tataas ng mga posisyon itong dalawang magkapatid? Talagang sadyang malapit sila kay Pangulong Marcos Jr. Wow. Since bata pa or teenager ang Pangulo guys, magkakilala ng mga yan. Bakit kanyo? May binunyag si DILG secretary dito guys. Ang sabi niya sa kanyang interview, kung walang Marcos, walang Remulla. Wow, galing naman. Kaya naman, nakikita nyo naman, dalawang Remulla sa kanyang gabinete. And of course guys naman, kahit sino, si PBBM, very trusted niya itong magkapatid na ito. Especially of course, ito nga, si Ombudsman at ito si DILG. You see, talagang malapit sa kanya. So, dahil dito, para kumpleto detalyado, basahin ko sa inyo, sabi dito guys. Sabi dito, Remulla, kung walang Marcos, walang Remulla. Loyalist talaga kami. Yes, totoo po yun. Yung mga Remulla guys, talagang Marcos loyalist sila. Hindi ba halata mga kababayan, dalawang Remulla na sa gabinete niya. At saka malapit siya talaga sa mga Remulla. Oo, di ba? Tama po yung sinabi niya. Inamin ni John Vic Remulla na may malaking utang na loob ang kanilang pamilya sa pamilya Marcos na anya ay naging susi sa pag-angat ng mga Remulla sa larangan ng politika. Yes! Wow! Bakit kaya? Diretso natin. Ayon kay Remulla, ang suportang ibinigay noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nagbukas ng pagkakataon upang mahalal bilang gobernador ng Cavite ang kanyang ama. Yun naman pala. Kaya pala mga bes. Nagiging gobernador pala ang papa niya nang dahil kay dating Pangulong Marcos Sr. Isang pangyayaring nagsilbing pundasyon ng mahabang political career ng kanilang pamilya. Ay wow, galing naman. Dagdag pa niya na natiling tapat ang pamilya Remulla sa kampo ni Marcos sa loob ng mahigit na 3 dekada kahit pa matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Wow. Walang iwanan. Loyalist forever. Kayo ba guys? Loyalist forever kayo? Well, kung akong tanungin nyo, of course. Yes, forever yan. Walang iwanan ha. Marcos pa rin hanggang kay Congressman Sandro, hanggang sa kaapu-apuhan. Di ba? Hindi, real talk po yan guys. Hindi ako nagbibiro. Serious, I'm serious, Sabi dito mga kababayan, kung walang Marcos, walang Remulla. They give my father a break to become a governor. We stuck with them for 36 years. Ooh. We never change sides. Loyalista talaga kami, sabi po ni Secretary Remulla guys ng DILG. Ang payag muling nagbigay liwanag sa matagal ng ugnayan at political alliance ng dalawang pamilya sa lokal at pambansang politika. Wow. Kaya pala malapit talaga sila kay Pangulong Marcos Jr. Talaga naman. Kasi guys, may story ito si Ombudsman. Nung nasa ibang bansa daw sila, correct me if I'm wrong, sa Spain. Naikwento niya ito guys. Yung misis niya yata na opera ba? Tapos si Pangulong Marcos Jr. ang nagbayad.
doon mismo sa bansa na inopera ang misis ni Ombudsman. You see, guys. Oh, nabasa ko po, napakinggan ko yun eh. Yung sinabi ni Ombudsman Remulla Boying. Oo, guys. So, kaya talaga naman kung gaano kalapit ang bawat isa. Tingnan nyo naman yan. I think itong litrato nito ito yata yung yung nag-oath taking si DILG secretary. Oo, bilang DILG secretary ng ayan, ng Marcos administration. Correct me if I'm wrong, guys. Basta yan, no? Kasi nung nag-oath taking ito, si DILG secretary Remulla, nandoon din po si Ombudsman. DOJ secretary pa rin siya. You see, mga bes, from DOJ, nilagay niya sa Ombudsman. Tapos, ang dami pang mga aplikante. Kaya, obvious naman talaga. Si Ombudsman Boying Remulla naman talaga ang kukunin niya. Oo. Dahil, yun naman talaga eh. Oo, may pagkaano talaga rin ito eh. May pagkatapang din ito si Ombudsman eh. Walang sinasantuhan mga kababayan, yung mga kaso ngayon. Ay, naku po. Kaya bangan po natin yan. Itong may mga senador na malapit na susuko na sa sa batas, guys. M goes. Ayan para ngayon alam nyo na kung bakit dalawang Remulla ang nasa Marcos administration. Ayan yo, Remulla, kung walang Marcos, walang Remulla. Loyalista talaga kami. Totoo yun, may interview na panood ko yan kay Sis Drillo yata yun. Ito yun, mga kababayan. How did you become friends? Because my father was appointed as governor by his father. So, bata ka pa? Oo, kilala ko. Magkalaro ba kayo? Hindi naman, kilala ko na sila. The Marcoses have never campaigned in Cavite at their expense is always at ours. Kasi kung walang Marcos, walang Remulla. They gave my father the break to become governor. And we've been repaying, So hanggang na yan? Hanggang apuhan ng... hopefully, kami, we have ama stuck mo. with them. We stuck with them for 36 years. We never changed sides. Loyalist talaga kami. Ni Sis Drilon pala. So yun, mga kababayan, narinig nyo sabi sa inyo eh, kung walang Marcos, walang Remulla. You see, ngayon ngayon ay nasa administrasyon niya pa. Di lalong matibay ang kanilang pagiging close sa isa't isa. You see, mga beswa. So yun, guys, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow and likes, guys. There's more. Bye everyone.